na, hindi na low power. Mga kapatid, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga ginawa namin dito para bumalik yung lakas ng kanyang power at nawala yung check engine at yung iba pa niyang mga problema. Ito po ay 2 taon tiniis ng may-ari yung problema na low power. At sa dami ng kanyang pinuntahang mga shops, si Autorans lang po pala ang magpapatino po dito. Narito po, panoorin niyo po. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung Toyota Hiace na ibinlag ko nung nakaraang linggo na ito po ay mayroong low power issue. Ngayon, marami kong ipinakita dito ng mga style ng pag-check up, pagda-diagnose using yung ating pong scanner. Ngayon, ito pong Toyota Hiace na to, 2 taon na low power, iniinda ito nung may-ari, iba't ibang mga talyer na ang pinuntahan nito, hindi pa rin po ito naayos. Bibigyan ko lamang po kayo ng konting history po nitong sasakyan na ito. December 2024 po mga kapatid, pumunta sa amin ang may-ari nito. Kaya lamang noon po ay pa-holiday break na po kami, pero nakiusap ang may-ari nito na kung pwede po ay i-diagnose ko lang ang issue. Noong kasi last year, pumunta kayo sa akin, hindi naman kayo nagpagawa di ba? Hindi kasi nag-ano na kayo sir hindi na kayo tumatanggap. Yan. Naglalabas na kayong mga unit, yung mga yari na, nilalabas nyo na. Pero last year yun, 2024. 2024 pa yata yun eh. Tapos bumalik kayo, 2026 na. Nakita ko po doon, nung nag-scan tayo, ito po ay may problema sa EGR. At siyempre, kapag iyan ay gagawin natin, kailangan natin ng masusing pag-aaral, masusing pagdadiagnose, kaso, pabakasyon na po yung mga tao natin nung panahon na yon. Kaya po ang sabi ko sa may-ari nito, ay ibalik na lamang sa susunod na taon. At ito nga pong January 2026, 2 taon na nakalipas, bumalik po ang may-ari po nito dito po sa Autorans at yung pa rin po ang problema. Low power pa rin, naka-check engine siya, EGR ang may problema at ito po ay hindi nagawa ng mga talyer na pinuntahan nila. Ang dami na rin pong pinalitan ng may-ari nito doon sa panahon na hindi po nagpagawa sa amin. Kasi ang sabi ko naman sa kanya, bumalik ka na lamang sa susunod na taon, kaso hindi na po nakapaghintay, ipinagawa na sa iba. Ang lumalabas na issue, may problema siya sa EGR. Kaya nagpalit sila ng surplus na EGR. Yung huling ginastos nyo rito, magkano sa ibang shop? EGR na surplus, sa 11.5 yan sa Banawi. Bumili na kayo ng EGR na surplus. Napakamahal po pala nung pagkakabili nila doon sa surplus na EGR na yon. At nito nga pong January 2026, bumalik siya rito. Ang aming findings ay ganun pa rin, may problema sa EGR, kaya nagdesisyon ng may-ari na bumili na lamang ng bagong EGR. At lalo ko ngayong nilaliman ang aking pagdadiagnose. At nakita ko nga po dito, yung accelerator position, doon sa scanner ay hanggang 25% lang, na dapat yon ay 100%. Pag gagalawin ko itong accelerator, pakita mo muna itong pedal. Ayan, video mo dito, malinaw ba? Okay, tingnan nyo, magbabago yan kasi ginagalaw ko yung accelerator pedal. Ayan. Pero ito mga kapatid, kapag ito itinodo ko, dapat ito ay aabot ng 100%. Pero dito, hanggang 25 lang. Ayan Okay. Itulak ko. Hanggang 25 lang. Hindi po bumubukas yung shutter valve doon po sa throttle. Kaya po ang nangyayari, 25% lang din po yung kanyang trabaho, yung kanyang galaw, iyon ay nagkakaroon ng issue doon din sa EGR. Ayan, 25 lang, Ngayon, bibidyohan ko dito. Ayan. Dapat sa pag-start pa lang ng engine ay nakabukas na ng todo itong throttle valve na yan. Ang trabaho lang naman niya kaya yan sumasara ay magsisilbing choke na lamang ang throttle valve na yan at ito ay sasara pag pinatay mo na ang makina. Hindi po bumubukas yung throttle shutter valve. Ayan, mahirap bigkasin. Kaya po ang nangyayari, nagkakaroon ito ng issue doon din sa kanyang EGR. Ngayon, ayoko munang pagbintangan itong shutter valve po na yan kasi meron din akong nakitang issue doon sa kanyang mga injectors. Yung injection feedback po nung 4 na injectors, lahat po yun ay nakasiro, which is hindi po dapat ganon ang mababasa natin doon sa data stream po ng scanner. Dito kasi wala man lang tayong nakikitang value nitong mga injectors mo, yung injection feedback.
Napaka-importante nitong mga injection na feedback po na yan. Dito malalaman mo din kung ang iyong mga injectors or yung iyong mga cylinder, pati yung mga piston mo ay may problema o wala. At dahil nga po sa walang activity, yung kanyang mga injectors, doon sa injection feedback, doon sa engine, na napaka-importante po nun, lahat nakasiro, nadagdagan ngayon ako ng pagbibintangan na cause ng low power. Dahil kapag ka talaga ang injectors ay hindi nagtrabaho ng maayos or iyan ay may problema, talagang low power ka. So hindi ko ngayon mapagbintangan yung throttle shutter valve, na yun yung tinatawag na throttle assembly, dahil meron din akong nakitang problema doon sa kanyang mga injectors. Ang nangyari po dito, kinausap ko yung may-ari na sabi ko, ipapatest ko rin muna ang iyong mga injectors kay Central para malaman talaga natin kung ito ba ay maayos pa. Yung mga injectors mo, lahat yun nakasiro. Tingnan mo ito, oh. Yan yung mga injection feedback. Sa'yo lahat nakasiro. So parang wala ring operation yung inyong mga injectors. Ganyan po kasi talaga ang nangyayaring mga problema sa mga CRDI na mga sasakyan. May problema na pala talaga yung injectors. Kaso, yung mga mekaniko, wala doon ang kanilang isipan. Hindi nila pinagbibintangan yon. Kasi nga, dapat maipatest mo yan doon sa talagang nagte-testing yan. Yung flow test, at iyan nga po ay sa Central. Computerized testing po yon, simulation po yon nung engine mo, nung computer mo, doon sa kanilang computer, sa Central. Ngayon, ito na po ang nangyari. Lumabas po ngayon ang resulta na yung pong 4 na injectors po na yon ay bagsak lahat. Kaya po ang nakalagay po dito, yan, basahin nyo po, testing done, all failed, low delivery with test result, for rebuild exchange common rail, injectors stage 2. So ito po, pinadala namin doon sa may-ari yung resulta na ito, at doon siya nagkaroon ng medyo mabigat na problema. Kasi mahal din po ang pagre-rebuild ng mga injectors. Tumagal ang halos 2 linggo bago po nakapagdesisyon ang may-ari kung bibili ba sila ng bagong mga injectors or bibili sila ng surplus or ipapa-rebuild na lamang po kay Central. Ngayon, ilang araw ang lumipas, nagdesisyon sila na ipa-rebuild na lang po sa Central. Okay, ayan, may mga kulay na rin pundilaw yan. Nirebuild po yung 4 na injectors po ng high ace na Toyota 2KD. Ayan. Nung dumating po yung mga injector sa akin nung nakaraang linggo pa, no, ipinakabit ko po yan kay Al. Ang problema, nandoon pa rin yung issue nung PO488. Malakas na yung power, pero bumabalik-balik yung error code na PO488. Hindi magkatono si EGR at si throttle valve. Dapat kasi, kung ano ang posisyon ni throttle, ganun din ang posisyon ni EGR. Dahil nga po, sa may problema, yung throttle valve niya, hindi talaga bumubukas ng husto. Yung kanyang valve, wala na po talagang activity, yung galaw, yung stepper motor doon sa throttle valve. Kaya po, nalilito ngayon si EGR. Si EGR bago. Kaso ang lumalabas na issue ay yung P0488 dahil nga po doon sa hindi sila magkatugma ng galaw, hindi sila magkatugma ng posisyon. Ngayon mga kapatid, ito po, sabihin ko lamang po sa inyo, yung pong throttle valve po na yon, sa mga diesel, ang trabaho po nun, kapag papatayin mo, yung mismong valve po yung cover, yung gumaganyan-ganyan, no? Ang trabaho po nun, pag pinatay mo ang engine, kusang sasara yon para malimit na yung hangin na papasok. Maharangan talaga yung hangin na papasok galing doon sa turbo, galing doon sa intercooler, para hindi magkaroon ng dieseling, no? Yung patay na yung susi mo, umaandar pa yung makina. Yun ang trabaho ng shutter valve. Ngayon, yung throttle, may sarili rin siyang trabaho, no? Yung position naman ng throttle assembly na yon, ang minamatch naman ng EGR. Kailangan magkatono sila. Ito kasing shutter valve, hindi na siya bumubukas ng todo. Dahil sa mga ganitong mga naka-CRDI, sa mga 2KD engines, kahit yung mga modernong mga CRDI engines ngayon, once na isusi mo, ignition on, bumubukas na yon. Full open yon. Hindi pwedeng 25% lang ang opening niya. Pag on mo pa lang, hindi mo pa ini-start, ignition on pa lang, bubukas na yon. Kasi ang forma kasi niyan, ganyan pag nakasara eh. Ito, bilog yan. Okay, bilog, nakasara yan. Ngayon, once na mag-ignition on ka, full open yon. Okay, hindi ganun ang nangyayari dito sa shutter valve po
nitong 2KD na to. Hindi ko siya unang pinagbintangan kasi low power din naman talaga. No? Yung injectors ang una kong pinagbintangan. At nung nilaliman ko nga ang aking pag-aaral dito, nakita ko nga din na yung kanyang accelerator pedal position ay hanggang 25% lang. So nag-arrive ako doon sa conclusion na ipacheck muna yung injectors at yun nga po, bumagsak. At nung dumating na yung injectors, saka ako ngayon nagdesisyon na bumili ng kahit na surplus lang na throttle body assembly. At yung throttle body assembly po na yan, binili ko po yan kay Sir Ariel Sonorio ng Genome Auto Supply diyan po sa Blumentritt. Walang bayad. Pinadala sa akin muna. Hindi ko pa binayaran. Itines ko muna. Gumana na po ng maayos. Kaya ito po ang ipapakita ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo ngayon yung accelerator pedal position nitong High Ace. No? Ito po, naka-scan na po yan. Lapit mo, Glenn. Nakikita nyo po ngayon itong accelerator position, 0. Pero doon sa nakaraang mga testing natin, yan po ay hanggang 25% lang. Dapat po yan ay gagalaw ng 100% kapag inapakan ko itong pedal, accelerator pedal. Ngayon, yung kamay ko ang ipangdidiin ko, didiin ko yan. Okay, pakita mo, Glenn. Ayan. Umaabot na po siya ng 99.6%. 100 na po yan. Ngayon, bibitawan ko ulit. Ayan, nag-0 ulit. Ilalagay ko doon sa dating 25. Ayan, 25%. Yan lamang po yung dati. Kapag idiniin ko pa, itong kamay ko, ayan, tingnan nyo po yung naging reading niya. 99.609% na po siya. Ngayon, yung ejection feedback, kahit ito ay naka-off pa yung engine, mga kapatid, tignan nyo, no? Dito, nag-read kaagad yung ating scanner doon sa pinakahuling reading niya bago ko in-off ang engine. Mapapansin nyo, kapag mayroong nag-positive na 1.2, sigurado may magne-negative na 1 din. Yung kasi, binabalanse niya talaga yung operation ng ating combustion. Ngayon, ito naka-0, kaya ito nag-negative 0 din. Sabi nga, yan ay parang Batman and Robin. No? Palagi silang magkatandem. Yung negative saka yung positive values po na yan. Ngayon, i-start ko po ito mga kapatid. Tignan nyo po Ayan. Wala na rin po ngayon yung check engine nito. Tignan nyo po. Ayan. Dati po, kapag po ito ay pinapatay at ini-start mo, lumalabas yung check engine. Ulitin ko. Ayan, naka-on po tayo. Nandoon yung check engine na yun, yung dilaw na yun. I-start ko po ngayon. Ayan, nawawala na po yung check engine. At napaka-responsive na po ng makina nito. Galit na galit. Okay. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung throttle shutter valve. No? Ito po yun. Yan. Ngayon, pag ito po ay siniswitch on, dati, nung ito pa yung nakakabit, ganyan lamang po talaga yung kanyang buka. Hindi na po yan bumubuka ng ganyan. Dapat kasi ganyan ang buka niya, ang open niya. Ito po, dahil sa sira na talaga, ganyan lamang yung bukas niya. Kaya kahit na inaapakan ko yung pedal, accelerator pedal, hindi naman to talaga susunod dahil hindi naman ito makinang di gasolina. Tulad nga po nung sabi ko sa inyo, kapag in-on mo ang iyong engine, on pa lang, hindi ka pa nag-i-start, bumubukas na po yan. At kapag in-start mo, ganun pa rin, nakabukas na siya. Pero kapag pinatay mo ang engine, kusa po siyang sumasara para hindi na po makapasok yung hangin para makaiwas nga doon sa dieseling, doon sa panginginig ng makina dahil patay na yung susi, umaandar pa yung makina. So ito po, sira na po ito. Ito yung original pang nakakabit dito. At yung nakakabit po ngayon dito ay yung galing na po ito kay Sir Ariel Sonorio. Ayan po, surplus din po yan. Ito. Ngayon, ito po yung ating bagong EGR valve. Ayan. Yan lamang po mga kapatid ang nagastos ng may-ari po nito kasama po yung pagpaparebuild nung pong kanyang mga injectors. Kaya yung vlog ko po nung nakaraan, marami pong nalito dyan. Kasi ang ipinakita ko po doon, mga kapatid, patayin ko muna to. Ang ipinakita ko po doon, kung paano ko nag-arrive doon sa conclusion ko na may problema yung injectors at may problema yung kanyang throttle shutter valve or yung kanyang throttle body. Ipinakita ko na doon sa accelerator pedal, no? Yung kanyang
performance, yung kanyang activity na 25% lang, throttle position po yun, mga kapatid. At yung pedal position, napaka-importante nun. Pati po yung kanyang mga injectors, nakita ko walang activity, yung injection feedback, which is napaka-importante po sa engine nun. Kaya ako nag-arrive dun sa conclusion na may problema yung throttle body at yung kanyang injectors. Kaya po doon sa nakaraang vlog ko, maraming nalito doon. Naku mga kapatid, ang tindi ng mga banat sa akin nung mga nanood po ng vlogs na yon, kasi ang sinasabi po nila, ako daw po ay hindi magaling na mekaniko, ako daw po ay hindi mekaniko, naninira lamang daw po ako ng sasakyan. At yung iba po, tamad na tamad po sila. Nakakatamad daw, wala daw kwenta yung vlog ko. Ngayon, babasahin ko lamang po sa inyo yung ilang mga comments po diyan po sa vlog ko. Ito po, ang sabi po ni Orlando Mosqueda Jr., kung throttle body ang sira, pakita mo, napalitan, tapos scan mo. Pakita mo na okay na talaga, na tama yung troubleshoot nyo. Kasi pinakita nyo dyan na sira ang throttle body, pero di naman pinalitan na okay na. So ibig sabihin, di pa natapos yung troubleshooting nyo, madami pang cause ng low power. Ang linaw-linaw naman talaga nung sinabi ko dun sa vlog na yon. Ang sabi ko dun sa may-ari, marami pa tayong hahanapin at iwo-workout na issues po dun sa kanyang high ace. So parang ang nangyayari kasi kuya, naka-default lang yung trabaho ng iyong mga injectors. Kaya marami-rami pa tayong i-check doon sa iyong unit. Ngayon, ang susunod po, ang sabi naman po ni Mills Milaya, medyo bitin sir. Hehe, sana sinama mo kung ano yung pinalitan para ma-solve ang problema. Kaya nga po, eto na yung video. Ang sabi ko dito kay Mills Milaya, sa next video po, o sabi naman niya, sige po, at eto na, Mills Milaya, yung ginawa natin. Ngayon, meron pa po isang nagsabi, medyo may K. Ang sabi ni Martin M. Pasulot, yun naman pala pasulot pala to check mo map sensor and check fuel filter. Kung madumi na, for basic lang muna, baka madumi na. One of them nagkokos ng low power yan. Tinuruan tayo. Basic talaga yun. Kung talagang hindi ka marunong gumamit ng scanner or wala kang scanner, doon ka lang talaga sa basic. At hanggang doon ka na lang. Kung hindi mo magagawa yung ginawa kong pagto-troubleshoot, hindi mo rin talaga mapapaandar to ng maayos, hindi mo malalaman talaga ang problema. Kaya po mga kapatid, napaka-importante po talaga ng scanner at alam mo yung ini-scan mo. Alam mo yung mga pyesa na ini-scan mo, ang operations niyan. Kung hindi mo alam ang operations ng bawat pyesa dito sa makina, hindi mo rin magagamit ng tama si scanner. Katulad lang nito, pinatay ko lang yung makina, lumabas kagad, nakalagay dito, no? Detected a voltage below 11 volts in the vehicle voltage data. Please pay attention to voltage changes during operation. Naalala ko, nung katabi ko, yung may-ari nito, sinabihan ko siya, oy sir medyo mahina na rin yung baterya mo. Kasi yung ikot ng makina, yung redondo, ting nag-i-start, mabagal. Gano'n na nga po, lumabas ngayon, ipinakita ni scanner na meron na rin talagang problema to sa kanyang baterya. Babalikan ko lang ulit yung P0488. Ang sabi po dito, ito ay para sa mga Toyota 2KD FTB engine, sa Hilux, sa Fortuner at sa Innova. Exhaust gas recirculation EGR, throttle position control, range performance issue. So yung throttle position control, so ito po yon, ito po yung throttle position, no? Ito yung sensor, ito yung control. Kapag gumagalaw tong throttle valve natin na pinapagalaw naman ng stepper motor, na ang nagpapagana rin ay yung PCM, no? Yung power control module, ito binabasa nun yung position at nung position ng EGR. Sa EGR meron din ito, pakita mo Glenn. Meron din dito, ayan sa ibabaw. Meron din siyang EGR position sensor, ayan. Ngayon, ito naman yung throttle position. So dapat silang dalawa ay magkatama at magkatugma. Ang sabi nga po dito, it signifies a mismatch between the desired EGR throttle position commanded by the ECM and the actual position detected, often caused by a stuck or dirty intake shutter valve, malfunctioning throttle motor, or circuit fault. So ito yun, yung throttle motor. Tapos yun nga, kung nagmamalfunction na rin itong shutter valve. Kapag hindi sila nagtugma ng position, itong TPS at yung pinaka-position din ng EGR, lalabas yung P0488 na error code. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung hindi mo talaga maiintindihan yung trabaho ng mga pyesa na yan, ng mga sensor na yan, hindi mo to basta-basta mabubuo. Siguro makakatsamba, pero pag tinanong sa'yo kung paano mo yun na-solve, kung paano mo nalaman ng problema nun, ay hindi mo kayang i-explain. Dito po,
Simula nung ibinlag ko itong high ace na to, ipinakita ko talaga kung paano ko to tin-troubleshoot, diniagnose, at wala pong naging mali sa pagdadiagnose natin. At wala akong ipinabiling ibang pyesa na hindi para sa kanya na nag-trial and error po ako. So ngayon, okay na po itong high ace na to. Pwede ko nang ipakuha ito sa may-ari. Talagang 100% na tamang-tama ang trabaho natin dito dahil napalitan na natin yung pyesa na napaka-importante para sa kanya. Maraming salamat, Sir Ariel Sonorio. Pinadalan mo ako ng pyesa kahit walang bayad. Magpagaling ka, magpalakas ka, at marami ka pang matutulungan ng mga subscribers po ni Autorans. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.